Heavenly Father, good morning. We thank you for this time that you have allowed us to praise you and worship you and honor you with all of our hearts. Help us to understand your word. Anoint me, Lord, to share your word, O God, so that we can understand it. We love you in Jesus' name. Amen. So, good morning. We are now in Corinthians chapter 9. So, sa mga previous chapter, si Paul, no, gusto niya i-clarify ang mga questions regarding katong mga gisulat sa iyaha regarding some doubts no concerning marriage, concerning food, no, nga gi-sacrifice sa mga idols, di ba? Gi-share po nato about being married and single, then katong mga pagkaon nga gihalad, sumo to mga gipangtubag niya. But right now, kini diri sa 1 Corinthians chapter 9, diri gi-address ni Paul ang mga question sa iya kung si Paul ba jud is apostle ba jud si Paul. So kay daghan pud nagduda kung tinuod ba nga apostle si Paul o dili kay particularly wala jud niya na meet si Jesus Christ face to face. And dili pares nila Peter, nila John nga nasabay jud nila si Jesus Christ. So dinhi makita nato no nga uh, nangutana jud ang mga people sa iya from Corinth kung parehas ba si Paul sa mga 11 disciples pod. And unsa gitubag ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 1, am I not free? Yan na si Paul. Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord? Yan na siya. So tanawon ninyo ang tubag niya, am I not free? Wala, nabay ka control sa kuha, yan na si Paul. Am I not an apostle? Wala ba na ako nakita si Jesus Christ? Yan na siya nga, nag-meet man niya si Jesus Christ sa road sa Damascus, di ba? In a vision, nakita man sila sa nakita man niya si Jesus, nakita man niya or dili niya nakita personally, but nakita niya into the vision ba nga nangutana siya ba na istorya niya ang tingog ba nga na siya nga, who are you? I am Jesus Christ, niya na ba si Jesus dito, and ako tong imong gina-persecute, I am the one whom you are persecuting, niya na siya. So una siya, have I not seen our Jesus our Lord? Niya na si Paul, and niya na siya, are you not my work in the Lord? Dili pa ba magpamatuod na apostol ko kay kamo man ang resulta sa ako ang trabaho? So pasabot na tanawon ninyo nga si Paul pag adto niya sa Corinth, wala gyud mga Kristiyano sa Corinth. And tungod kay Paul, daghan na born again sa Corinth, and resulta ning church sa Corinth. Naay church nga na-establish at the same time naay mga Kristiyano nga naay mga tao sa Corinth nga na born again. Mo ni yang gina-address karon ni Paul. Ano siya? Are you not my work in the Lord? Nga na siya. Ngayong utana pa man mo ani. Nga na si Paul ba mga yan ang iyang pasabot ba? And kung tanawon ninyo, unsa ba jud ning apostle? No? Apostle means a sent one, gipadala. Para asa man na? Para i-fulfill ang isa ka mission. So mo na tawag sa apostle. So kamo, mga apostle man mo, kita mga apostle man ta, kay gipadala man ta for a particular mission nga dapat nato i-fulfill. Natay mission ba nga i-fulfill? And si Paul, gipadala si Paul sa Corinth para i-fulfill ang isa ka mission. Of course, no, ma-establish ang church dito sa Corinth. Mao na nga niya na siya, kamo may resulta. Are you not my work in the Lord? Niya na siya na nagpamatuod nga
apostle jud siya kay na may resulta. So kung tanawon ninyo, ang mark jud nga gitawag kang apostle is na kay ma-establish nga church, kasabot nga na kay people nga mga mabag-o ba. Example, gipadala ka diya sa isa ka lugar, naa ka diya sa inyong lugar or na magkakaroon diri sa Davao, matawag ka nga apostle kay naay mga ma-establish nga church ba, mga people ba, no, ma-convert ba, ma-born again, mahimong disciple, no. Apostle day ang tawag ana. Gipadala ka para for a particular nga mission. Kinsay nagpadala sa imuha? Ang Ginoo. So kadaghanan sa tuwa kita mga apostle, no. Si Apostle Richard, Apostle kining Lloyd, Apostle Arnel, no. Apostle puro di ita mga apostle, no. So nasabtan na ninyo kinsa ang apostle? Ang apostle is a sent one for a particular mission nga ipulpil. Amen. So kung kana ipadala ka diya sa RCY Pag-asa nga rehabilitation, kinsa man ang imuhang mission is na at a particular mission nga mag-produce og disciple and ma-establish na siya as church, kanang mga group ba sa believers na may establish, which is nakahitabo na didto. Daghan na kay sila nga bag-o ang kinabuhi nila and they are one, no, na pagtuo diha sa Ginoo. Amen. So apostle, okay? So in verse 2 gidungagan pa niya, if others I am not an apostle, sa uban dili jud ko nila makonsider sa apostle niya na si Paul, at least I am to you. Yan na siya sa Corinth. For you are the seal of my apostleship in the Lord. No, you are the seal niya na siya. Kamo ang silyo sa pagiging apostol na ako. Ano man na Kristiyano man mo, yan na si Paul. No? So kung mangutana ka nga, kung mangutana mo kung apostol ba jud ko, muyana jud ka nga parespond ni Paul na siya nga born again man mo. Mangutana pa mo sa ako akong apostol ko. Mora na question ba? Bago man mo. Oh. Mangutana pagkakaroon nga apostol ko, muyana ba? So in verse 11, di ba gingon niya di sa Ephesians 4 verse 11, naji gifts ang kada church, na apostle mo ni mga gipang padala para particular mission nga dapat i-fulfill, and some of the prophets, some as evangelists, and some as pastors and teachers. So wala jud laing kuan kung tanawon ninyo si Jesus Christ, after siya nisaka sa langit, balik sa langit, mao ni ang gihatag niya nga gift sa church, mga apostle, teachers, pastors, no, evangelist, no. So makita ninyo lahi jud og gift diay sa church, pero ang number one niya nga gihatag nga gift sa church is ang apostle diri sa Ephesians 4 verse 11. And naikatungod ang mga apostle nga musulat og scripture, no, kay iyang gingon diri sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37, if anyone think he is a prophet or a spiritual, let him recognize that things which I wrote to you are the Lord's command. So si Paul na siya katungod musulat, no, kung tanawon ninyo, no, majority sa New Testament iyang sulat si Paul, na siya katungod nga musulat. Ngano man na sila authority to write the scripture, which is mo yang gingon diri sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37. No. Paul needs to prove his authority as like others apostles nga nagsulat pod, no, na po yung mga gipangsulat ng uban nga mga apostles. So ang apostles na sila ay authority nga mo
mo sulat sa scripture. In verse, kung nanawon ninyo, in verse 3, 1 Corinthians, balik ta sa chapter 9, verse 3 to 4, my defense to those who examine me is this, niya na siya diya. Mao niya akong depensa sa mga critical kay mga spirito, nga gapangutana kung pusol ko dili, ana si Paul. Wala ba ko'y right mo kaon ug maginom? Do we not have the right to eat and drink? Nga na si Paul. So, wala ba ko'y right mo kaon, mo inom? So, ang iyang ginapasabot tini, giuna sa niya ba ang kwan, ang pag-ingon nga gideny niya tanan niyang rights in order to be an apostle. So, ang iyang gikuan niya diri, ang depensa niya, pag question nila nga apostle siya, wala niya giingon ang kwan, ang mga milagro niya giingon. Like for example, wala ba ninyo nakita ang mga gipangbuhi na akong patay, gipanghil na ko? Wala ba na ninyo nakita ang milagro? Wala niya gihambog ang iyahang mga gihimo. Kung dili, ang iyang gi-emphasize is ang iyang batasan, ang iyang karakter ba. No, nga siya nag-ingon siya nga gina-emphasize niya ang iyang karakter dili ang nabuhat. So pwede di ay pod no kung wala nila nakita no or nagduda sila sa imo dapat makita sa imong batasan dili sa imong gihimo nga ministry. Kay it's not about the kwan man, it's about kanang it's about the fruit man. You will know them by the fruit. Yan naman siya diya, not by their gifts. So dapat makita yun ang batasan, dili ang ato ang mga gift. No? So ang iyang humility, ang mark sa iyang humility, wala niya gipresent tanan ng iyang mga milagro o mga gipanghimo. So he speaks about his character, not gift. Amen? So, ang iyang character ang nag-identify kay Paul as an apostle. In verse 9, yan na siya diya. Asa na ta? In verse 5, chapter 9, verse 5, do we not have the right to take along a believing wife? Even as the rest of the apostles and the brothers of the Lord. And si Pas niya na siya diya. Kung tanawon ninyo, ginapasabot na pod ni Paul nga pati ako gideny na ako ang right nga magkaasawa kay single man si Paul. Pero ang ako ang mga kauban naa sila tanan og asawa, na siya. Apil na dire ang uban nga mga disciple nga kauban niya, si Peter, minyo man pod. So pasabot nga dili jud tinuod nga mahimo kang apostle single ka, dili. Kay niya naman si Paul, ang ako ang mga kauban, even the rest of the apostles and brothers of the Cephas, na siya, naa sila'y mga kauban, naa sila'y mga asawa. While ako, gideny na ako ang pagminyo. Yan na siya diya. So nagkuha na siya. Gina-emphasize niya nga gideny niya ang right nga magminyo. Rightful siya magminyo na siya pagbot ng magminyo, pero iya jud gideny ang pagiging minyo para makafocus siya sa buluhaton sa Ginoo. O nang iyang ginapasabot diri ba. Tapos nana siya diha na so gina-emphasize ni Paul nga dili jud dapat itudlo nga kung maging apostle ka or you are into mission, dapat single ka. Dili kay ang uban nga mga disciple naaman pud sila mga asawa. Pero si Paul gideny niya iyang right nga magkaasawa. Mao ni ang iyang gina-emphasize karon para makafocus jud siya sa gusto ipahimo sa Ginoo. In verse 6, or do only Barnabas and I
not have the right to refrain from working. Yan na siya. So, gina-emphasize na po niya diri nga, ang iyang trabaho, iyang give up. Ang iyang pagka-tent maker, iyang give up. So, makita ninyo, ang iyang right magminyo, give up. Ang iyang right sa trabaho, give up. Ang iyang business ba? Ang iyang right nga masustain niya, ang iyang sarili, give up niya. So, he denied himself with food. Oh. And drink niya na siya, naiuntay mga lami nga kaunon niya, pero gidinay niya ang sarili nga mangitaan ng mga lami. Oh. Para asa man, para sa Ginoo, para sa iyang mga katawan. So, i-deny pod ang gidinay niya ang iyang sarili nga mangayog suporta sa uban. Oh, mao po ni si Paul, gidinay niya ang iyang sarili sa food. Bahala na wa siya kaunon, basta madura jud ang will sa Ginoo, mo na yang gina-emphasize. So dagan kay siya ginasugdan sa food, sa marriage, sa iyang trabaho, mo na yang ginasulti na nga iyang gipang-deny. In verse 7, excuse me, who at any time serve as a soldier at his own expenses. So, emphasize niya diri, nakakita na ba mong sundalo nga wala gisweldohan? Oh. Nakakita na in sunod na siya, who plants vineyards and does not eat the fruit of it. So, kung sa yang giuna, sundalo, next farmer. Nakita na ba mong farmer nga nagtanom siya nga dili siya makakaon sa iyang gitanom. Then, diri na punta sa shepherd. Kung sa iyang giuna, soldier, farmer, next is shepherd sa verse 7. Yan na siya diri nga, the one who tends a flocks does not use the milk of the flock. Nakakita na ba mo og kanang pastol nga nagpakaon siya og mga karnero, nagpakaon siya og mga baka, nga dili siya makainom sa gatas anang iyang gipastol? Yan na siya. So, yan na ning gina-emphasize no nga walay mga sundalo nga wala nakasweldo sa ilang gitrabahoan. Wala po'y nananom nga dili makakaon sa iyang gitanom. Wala po'y nagtender sa flock nga dili kainom sa gatas sa iyang gitender nga sheep, no? So gidinay tanan ni Paul kini nga right. Gidinay niya tanan ang right niya nga sweldoan. Gidinay ni Paul ang right niya nga makakaon. Gidinay niya ang right niya nga makakaon sa iyang gitanom or makakuha og ani dito sa iyang gitanom. Oh. O gidinay niya ang right niya nga makakuha og gatas, no? Dito sa iyang gitender nga sheep. Pasabot nga gidinay niya ang right niya nga naa siya makuha dapat sa iyang mga gidisciple. Right niya nga mabuhi siya dapat dito sa iyang mga gidisciple. Pero gidinay niya kana nga right. In verse 8, nor did we eat anyone's bread without paying for it. So niya na si Paul, nagkaon ba ming nga wala minibayad sa mong gikaon? Niya na si Paul. But with labor and hardship, we kept working night and day so that we would be a burden to you, to any of you. So si Paul, nakita na to nga sa iyang ministry, wala jud siya nagpabugat. Wala siya nagpalibre. Nakuha na to. So, he denied himself of his right nga pakaunon, no? By paying everything nga iyang gikaon. Mao ni si Paul. So, in verse 8, I am not speaking these things according to human judgment, or there is a NLT translation, am I expressing merely human opinion? Wala na ako ni ginasulti sa ako alang opinion. Yan na siya. Am I? Yan na siya. Or does not the law say these things? Yan na siya. So, wala na ako ni gistorya nga ako alang ning opinion. Actually, naani sa balaod nga naadjud ko'y right.
Kami nga mga apostol niya na siya, na jud mi right. Kami nga mga servant sa Ginoo, na mi right. Tanawon na to. Yan na siya. In 1 Corinthians chapter 9 verse 9, padayon ta. For it is written in the law. Nasulat jud ni. In the law of Moses niya na siya, you shall not muzzle the ox while he is threshing. So kung tanawon ninyo, gibalik ni Paul ang nasulat sa Deuteronomy 25 verse 4 nga dapat ang ox or for example, ang isa ka baka, dili nimo na pwede busalan, dili nimo pwede tabunan ang iyang baba nga mukaon sa iyang gitrabahuan. Oh. So gina-emphasize ni Paul nga kami nga mga servant sa Ginoo, nami right sa inyo ha. Nami right nga makakaon. Yan na siya diha. Pero yan na siya diri. Yan na siya. Padayon na to in verse 9. God is not concerned about oxen, is he? So yan na siya diri. Pang oxen ra ba ni nga bersikulo? Kining nasa Deuteronomy 25 verse 4 or kining 1 Corinthians 9:9. Pang-oxen ra man kay ang Ginoo mismo niya na sa ayaw ninyo pagutmi. Ang ox nga nagtrabaho sa iyang gitrabahoan. Kay lisod man pud no, gigamit nimo ang kabaw, gigamit nimo ang baka nga magdaro. Unya pagtubo sa iyang gidaro nga mais, imuha na noong dili pa kaunon sa iyang gitubo, na siya katungod. No? So niana siya nga dapat ang point diri ni Paul nga dapat i-bless nimo katong nanrabaho. Oh, nga dapat sa ako unta niana si Paul i-bless ko ninyo, mao nay point niya unta ba? Pero wala niya nag-claim iyang right nga makakaon siya sa iyang mga isayang sa church nga iyang gipatubo or iyang gi-establish. Mao nay point ni Paul dinhi. So pang-oxen ra ba ni dili? No? Para ni sa servant sa Ginoo. Muna diya sa concern, God is not concerned about oxen, is he? So, in verse 10, yes, it is for our sake, para ni sa tuwa nga mga servant sa Ginoo. Nga kailangan po ta ma-bless, niya na siya. Because the plowman ought to plow in hope and the thresher to thresh his in hope of sharing the crops. Kay ang nananom og nag-harvest dapat makatilaw po sila silang gitanom o gi-harvest niya na si Paul. In verse 11, if we sowed spiritual things in you, niya na siya diya. Kung nananom mi og mga spirituhanon nga butang sa inyo niya na si Paul. It is too much if we reap material things from you, niya na siya diya. Too much ba kung i-bless po mi ninyo sa among mga material na mga butang? Sama ng pagkaon, mainom, sanina, di ba? Gina-emphasize ni Paul nga dili mo dapat entitleitis. No? Nga kami, naunta mi right, entitled me nga mo reap sa inyo niya na si Paul. No? Mamayang gingon, if we sowed, kamo man tanan nakadawat karon sa pulong sa Ginoo. Pwede gud ko mangayog offering diri sa inyo aron. Tama? Na ako'y right nga mangayo. Kay mo man yang gingon, if we sowed spiritual things in you, is it too much if we reap material things from you? Na si Paul. Then in verse 12 yan diya, if others share the right over you, do we not more? Yan na siya. Kung ang uban nga nag-preach sa inyo mangayo sila offering sa imo inyo yan na nga na ang atong ikuan na lang, atong ipasabot. If others niya na siya share the right over you, do we not more? So kung naamoy mga imbitahan nga mo preach diya sa inyong simbahan, niya na siya, mangayo sila og offering, mo honor mo, wala ba
more nga right sa inyo nga kami ni-establish ani nga church niya na si Paul. Nevertheless, niya na si Paul, we did not use this right. Wala na mo ning nga giyus among right, pero naami right nga mangayo sa inyo niya na si Paul. Kaya nga man kami may nananom og spiritual things sa inyo Ako man ang hinungdan nga nagtubo ang church, ako man ang hinungdan nga nag-grow mo as disciple, ana unta si Paul. Pero wala na ako ni-claim nga right, no? Wala na ako ni-claim nga right niya na siya. Simple sa mo Dili pod mo claim ani nga right sa inyo Nga kadawali na lang namo mangayo mi sa inyo Kadawali na lang namo offering. Kadawali na lang namo portion sa priest. Kung mangayo kadawali na mo sige. Pag-prepare mo sa inyong sobre diya kay di ko mustorya kung dili mo muwali. Naunta ko right ana. Kay mamay gingon ni Paul. Pero wala na ako gihimo sa inyo ni ana si Paul. Of course wala po na mo na himuon sa inyo Pero nami right. Pwede na mo himuon. Dili to bawal sa ilaha. Pero si Paul wala niya gihimo. Sipod sa inyo Kay lisod mapod kaayo no kay kung i-claim siguro na ko akong right, daghan nagbayran na ni si Arnel sa kuha. Ngano man. Ang yakong kadalingkod ni Arnel bay sa balay, mangayo ko sa yag 1,000. Unya kada pa-minister niya sa kuha, mangayo pud ko. Mangayo ko sa Arnel, nababay kay libre nga durian, counseling with durian, mo ana ko siya. Ngayo kog sobre, ngayo kog sobre ani. Na ako'y right kay Arnel muna. Pero dili gihimo ni Paul kana nga right. Wala po na ako gihimo na kay Arnel. No. So, ngano man. Sige, sabto nato niya. We endure, no? Nag-endure sila kuan. Nevertheless, niya na siya dira, we did not use this right, but we endure all things. Amo gining giantos ang tanan niya na si Paul. So that we will cause no hindrance to the gospel of Christ. Sa ato pa, makahinder di ay ni sa gospel ang mali nga motivation nimo sa kwarta. Bantog ra wala ni dawat si Paul, wala niya giyos ang iyang right ngano man makahinder di ay sa gospel kining pagkuan kaning pag mali nimo nga attitude towards money. Tama mo diya? Mao man yang gingon, but we endure all these things so that we will cause no hindrance to the gospel. No, kay kung mali ang imo ang attitude ana, like for example, nag-aasap ka permanente sa support, nag-aasa ka permanente sa ayuda sa church, ayuda sa mga tao, mamali na ang imong motivation, mamali ang imong attitude, dili na ka moadto ato nga simbahan kay wala kay love gift, dili ka moadto ato nga simbahan kay dili na ka mo kasal kay wala kay love gift, dili na ka mo make disciples kay wala sila'y love offering sa imuha, dili na ka mo mo adto sa mission kay walay answered prayer nimo. Mali mo na nga gihimo to ni Paul, ginahimo pud nato na siya para dili di ay para ma-correct di ay ang attitude towards money. For example, no, na ako'y mga nailhan. Maayo man ang ilang pag-abot din sa Pilipinas nga mga missionary, no? Ang naitabo na noon, at first, ang kwarta nga gidala diri is, siyempre, picturean daghan, picturean dito, daghan na kay mga picture nga mga ministry, pwerte pod suporta ang mga pikas nasod. Tapos, ang gihimo nila, nagtukod sila og building, apil pod mig karenta sa building, kay simbahan lagi. Simbahan. So 5 ka simbahan sa isa ka compound before. Ang naitabo, nalahi naman noon ang ilang motivation sa kwarta kay pati kami nga simbahan, dili naman nung may kahangyo. Pwerte naman nung mahala sa renta. So mangingon na ba?
makahinder di ay sa gospel ang kwarta. Mo na si Paul niya na siya. Wala na ako ni-claim ni nga right nga naman. Kay makahinder ni sa pag-preach nato sa gospel kung kwarta-kwarta lang ta. Amen? I pray na maupod ang ato ang motivation like Paul, nga dili ta mangadto lang sa mission tungod kay natay paabuton. Dili ta mo adto sa mission kay natay allowance, naman kay allowance o wala, naman kay madawat o wala, padayon ka like Paul. Amen? Og dili ta mo claim sa tong right, nga every time invite jud ka, na jud tunol sa imo ha. Dili jud ta mo claim sa tong right, naman sila itunol o wala, padayon ta sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Pero kung muhatag po sila og manok sa buwan, di ato ang dawaton kung naay manok nga sa buwan diha kay ato ra gyapon kaunon, no? But of course wala nato na gina-claim nga tong right me nga mangayo mi sa inyo ha. Kay ngano man mao may giingon sa Bible nga nayo daytay right, pero wala nato na gina-claim. Amen? Tuali kita pay gabalon kung mga sa mission. Kita pay gapakaon kung mga tag mission. But if na sila i-prepare, of course, no, ato apong dawaton. Amen? So, dili, dapat lang na mawatong motivation kung wato ta. So, kung tanawon ninyo, no, diri sa, padayon ta sa verse 13, do you not know that those who perform, gi-emphasize na pod ni Paul, unsa jud ang katungod na to, nga servant, o nga mga slave sa Ginoo, mga apostle sa Ginoo. Do you not know that those who perform sacred service eat the food of the temple? So gi-emphasize niya diri sa Old Testament nga katong mga Levites, mga priest, tanan nga ginahalad sa temple, manguha sila didto kaunon pud nila. Ang mga priest. Nakuha ninyo? Yan naman siya diri. Do you not know that those who perform sacred services eat the food of the temple? Kung unsang offering dito sa temple, na daw katungod tong mga priest, niya na siya dito. And those who attend regularly to the altar have their share from the altar. Niya na siya, naapo kato daw na dito sa altar, kato naga-offer dito. Pwede po daw manguha o pagkaon dito para silang pamilya ang mga nag-offer, ang mga gipang offer dito sa altar. Mo na yung pasabot ni Paul. Tapos, karon diri sa New Testament, gi-emphasize ni Paul diri sa 14, so also. O kato sa New Testament tong iyang Old Testament tong iyang gina-emphasize nga katong mga Levites and katong mga nagatrabaho dito sa altar, na sila right nga manguha og porsyon sa karne nga gi-offer dito sa altar. Makakaon sila ba sa halad na baka, halad nga kanang oxen, halad nga mga sheep o karnero, na daw sila portion katong mga priest, makakaon sila, dili to bawal, dili to sala. Pero niya na po siya diri sa verse sa New Testament, niya na siya, so also the Lord directed, ang Ginoo nag-direct to those who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Oh. Mabitaw na nga katong mga naay naga preach sa gospel, naa kay right nga mokuha pod og kaunon nimo sa gospel. Yan na siya diha sa, for example, tithes and offering, naa kay right yan na siya diha nga mokaon. Oh. Mabitaw kita nga mga workers, naapod tay food, naipod sa workers, ano man naman tay right, dili na siya bawal. Oh. Then, si Paul, naadyo siya right himo ni. Pwede siya manguha og pangkaon nila para digikan dito sa tithes and offering nila. Ana. Pero wala niya nagihimo ni Paul. Na wala niya gigihimo kana nga right. Kay nga naman, so ang iyang gina-emphasize man gud ni Paul, kung wala ba mo'y allowance o naa, makapadayon pa mo sa buluhaton sa Ginoo. Kay naamang goy mga false prophet gadto lang sa Corinth nga ang ilang tumong lang is makakuha sa church sa Corinth.
And iyang gina-expose karon kining mga tawana nga kung dili panghatagan kini nga mga kuan, mga false prophet, magpadayon pa ba ni sila? Kay mo react man mga false prophet kay ang ilaha man tumong is to get. Diba, ningon siya sa Bible, beware of the false prophet in sheep clothing, a wolf in sheep clothing. They are ready to devour. Wala sila, walaing nga himon is makakuha lang. Oh, mo ni ang iyang ginapa-expose ni Paul nga sige daw, makatrabaho pa ba ng mga false prophet diha or kanang mga servant diha kung wala na sila honorarium, wala na sweldo, wala na allowance, tanan-tanan. So nga na no ang iyang gina-emphasize dire. So ang test jud sa true servant sa Ginoo, naman kay allowance o wala, naman kay makuha o wala, padayon ka diya sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Verse 12. But what I am doing, I will continue to do. Nga na si Paul. So that there is ako sa kini wala kayo niya gi-expose sa verse 12 sa chapter 9. Pero there is a verse chapter 11, 2 Corinthians chapter 11 verse 12 gi-expose ni Paul. There is a chapter 9 wala kayo niya gi-expose ang reason. Pero there is a chapter 2 Corinthians chapter 11 verse 12. Nana si Drea, but what I am doing, I will continue to do. Nana si Paul. So that I may cut off. Ako ang putlon. Nana si Drea. Opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as was we are matter about which they are boasting. So, gusto na ko ni maputol kining mga motivation sa uban nga mga false prophet nga ga-share lang diha nga tungod lang kay naa sila makuha. Mao ni ang intention ni Paul dinhi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 12. But there is a verse 9, wala pa kayo na niya gi-emphasize kini siya nga motivation niya nga para jud no ma-expose kining mga tawana. So, mao ni ang reason ni Paul nganong dili jud siya modawat og kwarta, dili siya magpalibre, no, para ma-expose kini nga mga people. Okay? So, in verse 15, yan na siya diya, 1 Corinthians chapter 9 verse 15, yet I have never used any of these rights. Wala na ako gi-use ako ang right. I am not writing this to suggest that I want to start now. Oh, giklaro po ni Paul. Wala na ako ni giwali, wala na ako ni gisulat sa inyo para sugdan nga mangayo na ko sa inyo tungod kay nakasabot na mo nga nana ko'y right. Nga na si Paul. Wala na ako ni gisulat para ipahibalo sa inyo nga umpisa karon mag-offering na mo sa kuha. Wala niya gingon ana. Ang iyang gingon dire, I am not writing this, niya na siya diya, to suggest that I want to start now. Niya na si Paul, nga i-claim na iyang right. In fact, I would rather die. Mas pilion pa nako mamatay, niya na si Paul, than lose my right to boast about preaching without charge. Mas pilion pa nako nga mamatay, niya na siya, than lose my right to boast nga akong gi-preach ang gospel nga walay bayad. No? So ang iyang rajud kwan, ang iyang rajud maboast is libre ang gospel na akong gi-preach. Wala ko nagpabayad sa gospel na akong gi-preach. Mao gani na no nga kung unbeliever ang imuhang sharean, unya muhatag sila og offering sa inyo ibalik ang offering. Ngano man wala may bayad ang gospel. Murag gipabayad nimo sila ba sa kaluwasan? Nasabtan ninyo? Kay si Jesus Christ wala nang ulikta og offering sa mga unbeliever. Same sa tuwa.
Nag-share ka diha kaluwasan, tapos nangahatag sila og offering, ibalik ang offering. Nganuman, walay bayad ang kaluwasan ninyo. Maupo na si Paul. Wala siya nang ulikta. Nganuman, free ang gospel, free ang kaluwasan. Amen? Naba mo diha? In verse 16, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of. Niya sa diha. For I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel. So kung tanawon ninyo dire, minawan importante kay ni, niya na siya diha. For I preach the gospel, I have nothing to boast. For I am under compulsion. Unsa di ay ang reason nganong nag-preach ka sa gospel? Tungod pa kay daghan kayog luwasonon? Hala, daghan pa kayo wala na luwas sa kuan, sa eskwelahan namo. Hala, daghan kayo wala na luwas na akong ka-workers. Dili dingon ana ang motivation ni Paul. Ang iya day motivation is naay inner ba? Naay kanang inner compulsion. Naay inner compulsion ang Ginoo nga mo preach sa gospel, dili di ay external ang motivation ni Paul. Kaya like for example sa ato kung ang motivation nato hala daghan pa kayo ng luwasonon sa among opisina. Unya, what if wala nag-respond ka ng imong gisiran diha, ma-discourage ka. While sa ato magtingala ka, wala ta magatan-aw na ba nga daghan pa kay tagluwasonon, kung dili kana ganing every time mo gawas ka, tapos may istoryahan nimo imong amiga, may istoryahan nimo imong amigo, murag naa jud kay desire nga luwason sila. Kana jud di ay ang tama, dili nga gatanaw lang ka sa ang imong compulsion is external, dili. Ang number one dapat nga compulsion nimo is internal. Ang Ginoo di ay ba naa jud kay desire ba nga i-fulfill nimo ang gusto ipahimo sa Ginoo. Mo day tama, which is mo naa sa heart ni Paul. Kana ganing naa jud kay desire nga Lord. Dapat Lord madawat ma-fulfill na ko ni nga gusto nimo nga mabag-o ni sila. Gusto nimo Lord nga maluwas po ni sila. Dili di ay kan magbase sa imong external nga compulsion. Hala, sao na lang ni wala pa ni naluwas. Si Paul ana di ay inner ba? Mora sa ako apon manotice po nako, like for example, kanang manakay ka og tricycle, manakay ka og jeep, ay kanang manakay ka og taxi. Kana ganing nay nagasugo sa imong sulod. Na nagasugo sa imong sulod ba nga shiri? Kana di ay dapat ang tama. Dili nga kanang wala pa ni sila nga luwas, unya pataka ra kag share. Wala ra di na si Paul lahi ang sulod, gikan sa sulod ang iyang kuan ba, compulsion ba. So, na siya diya, for I preach the gospel, I have nothing to boast. Wala ko ipangambog na siya. For I am under compulsion. Naaji murag nagasugo siya sa sulod. Kung wala pa kana, Lord, wala lagi ko ana, katagi ko ana nga inner compulsion. But I believe kamutanan nga naminaw ani naamo inner compulsion. Kay ngano man liwat naman tagkasing-kasing sa Ginoo. Ang kasing-kasing sa Ginoo is mabless ang uban. So kung wala pa jud tinuod ang Ginoo sa imo magsige ra kag tan-aw sa gawas, dili ka maminaw sa sulod. Amen. Then niya na siya diya, for woe is me if I do not preach the gospel. Tinunglo ko kung dili na ako ni i-preach ang gospel. Naana gani ang inner compulsion, dili pa na ako himuon. Woe to me, niya na siya diya. Tinunglo ko, niya na siya diya. Kung dili pa na ako ni i-preach ang gospel. So kita pod nga naana ang nature ni Lord sa tuwa, wala jud tay laing wala jud tay laing himuon is i-fulfill nato kana nga desire sa Ginoo sa tuwa nga i-preach ang gospel. Amen. Kay mao man ay mugawas sa tuwa
after nato ma-water baptize and magkaroon taog ka ng baptism of the Holy Spirit or mapuno ka sa balang espiritu, naa na dayon na inner compulsion nila, kailangan jud nako ni. Mao kung wala pa ka ana, I think kailangan pa nimo magpapuno sa balang espiritu. Kana ganing naobliga na lang ka nga imit ang imong mga leaders, kanang naobliga na lang ka nga i-invite sila, kanang naobliga na lang ka nga imuha silang i-follow up. Sa ato pa external compulsion, kana ganing mang-invite na lang ka kay gi-remind ta nga mo invite na po din wala gani inner compulsion nga suguon man ka o dili mo follow up jud ka, mang-invite jud ka nga man, there's something ba nga ginasunod nimo sa sulod, kay kung dili nimo pagbigyan murag dili jud ka may mutang. Nakuha ba nato? So kana because I preach the gospel because there is an inner compulsion. Dili ka mo preach sa gospel because there's an external compulsion nga nagakuan sila, naga-compel sa imo nga mo preach sa gospel. And of course, di ka mahimutang a curse to me, a woe to me, kung dili na ako i-preach ang gospel niya na siya diha. Then, verse 17, for if I do this voluntarily, voluntary, kung ako aning i-preach ang gospel voluntarily, niya na siya diha, I have reward. Sado pa, dili din ni voluntary ang pag-preach sa gospel. Kay kung voluntary di ay ka, nangayo ka og reward, nangayo kag praises, good job kay nag-life group ka, good job kay nakay gi-invite, no? For if I do this voluntarily, niya na siya diha, nagpaabot daw kag reward, niya na siya diha. But if it is against my will, niya na siya diha, I have stewardship entrusted to me. So, ang pag-preach di ay sa gospel, dili ka ni volunteer, wala ka ni volunteer ba? But, niya na siya da, if it is against my will, tinuod man jud no? Like sa ako, di jud ko gusto mapastor pod. Against yun sa to ang will. Alangan pod, kinsa bagoy, maski pangutan-on nimo si Pastor Allen Lloyd, di man yun na mutuo nga nahimong pastor. O niya kita pod, kinsa bagoy nag-imagine pod sa to ang will nga gusto nato na magwali sa patay si Arnel. Ana no? Gipangarap ba na nimo Nel nga magwali ka sa patay? Dili ba voluntary? Dili ni voluntary ang pag-preach nato sa gospel. Kanang pasiron ka, no dili voluntary. It is against my will. Yan siya, if it is against my will, I have stewardship. Yan siya diya. I have given stewardship. No, sa ato pa dili na jud giintrasan ta og kuan ba responsibility sa Ginoo. No? Na may giintras sa to ang responsibility sa pag-asa, sa RRCY, against ni sa to ang will. Oh. Pero gihatagan man tag stewardship. Gihatagan man tag responsibility nga i-preach na to ang gospel dito. Then, atuon jud nato. Amen. Kay daghan kayo nagbuluntary sa pag-asa og RRCY, wala na makiti karon. Di na magpakita. Ngano man, nagbuluntir raman. No? Nakuha niyo? Nagbuluntir raman. Mo na nga kung nagbuluntir ra ka diha, mangayo ra jud ka og kwan. Reward. Pero kung against your will, magkita nimo nga murag mo ganito no nga may pasiron dia, murag gusto mo ning ako na po mo share. Nga naman, against man our will. Kay dili wala jud gusto, wala jud voluntary ana jud, no? So, na yun dia, no? So it's not a question na of your will. Whether you feel like it or not. It's not kanang kuan ba, no? Gusto ba nimo o dili? It's not a question of your will na karon ba nga. Tuon man ako dili mana. But if it's against manggid niya na siya against my will,
So giintrasan ta sa Ginoo ba, no? Magusto man nimo o dili, gintrasan man ka sa Ginoo, tumanon jud nimo ang Ginoo. Amen. Kay kung pa-volunteer-volunteer lang ka diha, di ba? Natay mga business, no? Katong mga technicians nato, na sila yung mga business, pero against unta sa ilang will nga moadto aning mga misyon. Kay dako ug mawala pud sa ilahang negosyo. Pero naaman daw stewardship nga interest pa jud. Kinsay ni interest ang Ginoo? Gintrasan ta mo ani. Anang Ginoo? Ayaw ninyo ni biyae. So mangadto jud ang uban, nagadto jud ga pay the price jud nga naman. Steward man nato, steward man ta sa Ginoo. Gintrasan ta sa Ginoo. Amen. So naatay stewardship, a responsibility has been committed to me, a commission that I have been given as a slave, dili volunteer. Amen. Ang volunteer, mangayo og reward, good job, naay certificate, naay paaboton nga incentive. Pero ang slave, wala jud ga paabot og madawat. No? That's why ang need sa Ginoo karon nga panahon na is a slave, dili volunteer. Kaya ang volunteer, kung dili na maayo ang sitwasyon, mawawa na. Kung ang volunteer, kung medyo lisod na, mawawa na. Ang volunteer, kung dili smooth ang dagan, mawawa na, volunteer naman. Pero kung ang slave ka, kabalo ba mo ang mga slave tong una? Ginabaydan na, ginabayaran sama ni Joseph ba? Nahimo mang slave si Joseph, gipalit manggod siya. Gibaligya ba siya sa balay ni Potiphar, tama? Then, ang slave, wala'y sweldo. Ang slave, no, wala siya nagpaabot og reward. Ginahimo lang niya ang iyang task, nga naman, gipalit man siya, dili na iyaha ang iyang kinabuhi. Sama sa tuwa, gipalit ta og dugo ni Kristo. And, ang ato ang right, nawala na. Kinsay na rightful right sa tuwa, isang Ginoo na jud. Amen? That's why, ang slave, makonvenient man o dili, padayon sa iyang trabaho. May sweldo o wala, padayon siya sa iyang trabaho. Whether i-honor nila siya o dili, padayon gyapon sa trabaho. Naamang kay madawat o wala, padayon gyapon sa trabaho. That's why ang slave, he could not expect any reward or pay. Amen? So kinsa man dai mag-take care sa mga slave sa Ginoo, ang Ginoo. Muna nga makuan yun na mo, no? Dagan man dire. Arnel, wala pud gipasagdan sa Ginoo. Ako wala pud gipasagdan sa Ginoo. Kita tanan wala man ta gipasagdan sa Ginoo as a slave sa Ginoo. Ang atong mga health, ga-take care si Lord sa atong health. Ang uban na trabaho og 12 hours. Ang sweldo padulong lang dito sa ospital. Ang uban nga kuan, no, hurot-hurot lang gyapon. Ngano man na slave man sila sa kalibutan, ang kalibutan rapod ang mahimulos sa ilang gikapuyan. Then there is verse 18, what then is my reward? Unsa daw reward ni Paul? Unsa may reward nato sa pag-pay the price nato? That when I preach the gospel, I offer the gospel without charge, so that as to make full use of my right in the gospel. So, unsa man ako ang reward? Ang satisfaction ni Paul is nasangyaw niya ang pulong sa Ginoo nga walay bayad. Mao na iyang kalipay ba? Libre. Ang iyang satisfaction is na-share niya ang gospel nga wala siya naningil. So, then iyang gimon diya,
So as not, niya na siya diya, to make full of use of my right in the gospel. Niya na siya diya, I do not use my right as an evangelist or apostle. Niya na siya diya. So na-share niya ang gospel nga walay bayad, wala po niya gi-use ang iyang right to share the gospel in sharing the gospel. Kay karon, lisod kayo karon. Lisod mang-invite og mga apostol og evangelist. Kailangan gwapo kaayo og mga kwarto sa hotel, gwapo ang sakyanan nga musundo, lami ang kaunon, dapat naapay naka-prepare pod ngayon ani nga amount nga love gift ana. So kwahi na diri sa gipakita ni Paul. And praise God no, natay mga bisita nga mga Koreano, ilaha ra jud tanan. Murag Paul. Ilahang bayad sa eroplano, sila pa'y musundo silang kaugalingon, sila pa'y muuli kilang kagalingon, sila pa'y mubayad silang kaon. No, maulaw na lang puntang, pero mauno na lang puntang kaon. Pero di jud sila gapangayo og kaon. Sila mubayad silang hotel, tanan. Ana jud ay no. Dili jud ay ta demanding. Di ka mo claim sa imong right. Yes, naman sila right. Pero dapat mahimo po nato example ang life ni Paul para mas maging effective ang ministry nga gi-entrust sa tuwa ni Lord. Amen. Dili ka distracted sa kwarta. Mao po na siyang uban, no? Makita na ako. Especially kanang magkasal. Magkasal ng uban. Kung dato na, parte ng mahala na special rate kung dato. Sa dyan imong motivation para i-bless ang couple. Madato man o dili. No? Of course, padayon jud ka nga i-bless sila nga naman. Ang heart jud sa Ginoo, dili jud nagmatter imong pag-serve sa kwarta. Amen. Ang uban, no, ang motivation kani ang kaslunon. Oo. Na ako'y mauna-unahan tong una. Kini ang dapat kaslunon. Kaya ang akong love gift gold. Oh, kuya way niya di kung dili na de gold ang gilove gift sa imo, dili na maayo nga gikasal nimo. Nga na ba no? So, kana ba nga malahi jud ang motivation nimo kung dili tama imong attitude sa money. So, yan na siya diri. In verse 19, for though I am free from all men. Oh. For though I am free to all men, from all men. Walay nagkontrol sa ako Niya na si Paul. I have made myself a slave to all. Bisan man nga walay nagakontrol sa ako niya na si Paul. Pero ulipon ragyapon ko sa tanan. Kay lisod man god nay uban nga mga pastor dili nakawali sa kamatuoran nganuman tungod kay gikontrol man sila sa simbahan, tungod kay gisweldohan sa simbahan, tungod kay naay mga dikon sa simbahan nga pahawaon ka kung dili maigo sila sa imong wali. Ay mga ngayon mo na ni ana si Paul isa pod ni ana siya para dili ko kontrolon sa uban. I am free ni ana siya diha. Mo na nga wala jud ko ngayo og suporta. Kay mga kadaghanan karon kung gasuporta sa imo ang dato, tanan nga gusto sa dato, tanduan nimo tanan. Una may mga ingon ana karon, kung dili ganahan to mga dato nga nagpahimo ana nga simbahan, pahawaon ang pastor. Si Paul wa yun niya ni pangayo nga suporta para padayog pangasaba. Padayon og kwan, padayon og kanang padayon og kwan ba, padayon og kanang tell the truth. Oh, ihatag ang truth. Truth hurts. Oh, ang truth manggod ang gusto ni Paul nga ma-share. Dili niya gusto nga maluok ang truth tungod lang sa suporta sa simbahan. Amen. Mao na sa moa, naman mo ihatag og wala, padayon jud tag pangasaba. Panganayon kung dili jud kwan, kung dili jud mo respond mo dili, bahala mo diha. Tawaon ko ninyo dili, bahala mo diha, basta ang truth ra jud atong i-share. Amen. Dili may mahadlok nga mo share sa kamatuoran nga anuman kanay ubang nga mga pastor
pag-abot karon sa kuan, pag-abot sa na may mga uban nga simbahan nga gitawag ang pastor, giswelduhan ang pastor, tapos karon ang nagsweldo mga dato. Mga dato nga pananglitan lang, wala jud ga tithes. Unya dili na makahisgot ang pastor og about giving. Ngano man, syempre dako gud ang 10% sa mga inchikpod ug ang mga uban. Palayason ang pastor. Kung dili mao ang imuhang siya niya nay gusto ipa-share ang Ginoo sa imuha. Tungod kay mahadlok ka karon nga palayason na pud ka kay gikan baya pud ka sa simbahan nga luoy ra kaayo pod. Ya gisulduhan kag dako ana nga simbahan, ma-please nimo mo na ni ana si Paul. For though I am free to all, from all men. Yan na siya diya. Maski free ko, walay nagkontrol sa kuha, pero ulipon ragyapon ko sa tanan. Servant ko, slave ko sa tanan. Amen? Para ang ako ang goal, mawin na ko sila. Mawin na ko ang tanan. So makita ninyo ang heart ni Paul. Lahi si Paul karon sa mga pastor nga uban. Kay kung ang uban karon nga nahimong pastor, gusto naman master, gusto na boss, gusto na og kwan ba, gusto na og kanang luxury nga kinabuhi. Dili na ulipon. Oh, yes, wala may nagkontrol sa kuha. Yes, daghan mang pastor nga walay nagkontrol sa ilaha. Ang problema, nahimo na silang boss, nahimo silang master. Dili pwede na duulan, dili pwede maistoryahan, dili na pod pwede makisalamuha. So, mo na dako nga problema karon. Wala na, mo na nga gina-emphasize ni Paul dere. Though I am free from all men, I'm still a slave to everyone. Ulipon ragyapon ko ninyo, servant ragyapon ko ninyo sa tanan. Amen? Dili ko master ninyo, dili ko Ginoo ninyo. Amen? So, unsa man ang aim ni Paul nga servant gyapon siya to win para ma-save ang tanan. Amen? So, ang aim jud sa true servant sa Ginoo is to win them as many as possible. Not to his denomination, dili sa church, but ang aim nato is mapaduol nato sila tanan sa Ginoo. Dili sa DCIM, dili sa church, but sa Ginoo. Mao yun natong aim. Amen? So, sa may gimo ni Paul, to the Jews, I became as a Jew, so that I might win the Jews. To those who are under the law, as under the law, though not being myself under the law, so that I might win those who are under the law. Yan na siya diya, gi-adapt niya ang mga kultura sa Jew. Adto po siya, magkuan po siya, di ba, maadto gyapon siya sa temple, maadto gyapon siya, mag-celebrate siya mga Passover. Gi-adapt gyapon niya, wa siya ni supak. Pero unsa man ang iyang goal para mawin? Di ba, na-appeal gani siya halad pod si Paul. No? Nga, kung tanawon nato, ni-appeal po siya halad pod. So, tanawon ni mo, externally, nag-participate siya. Pero internally, dili jud siya mo compromise sa Ginoo. Dili siya mo compromise sa gospel. Ang iya yung goal is ma-save. Amen? So wala jud siya laing desire is katong mga under the law, maset free food under the law. Yes, sabay-sabay man siya diha. Sabay-sabay man siya halad siguro didto. Ni sabay-sabay po siya og kanang mga under the law, practice po siya sabat. Pero ang iyang goal, maset free sila sa bondage under the law. Dili na sila compelled sa law ba? Mao na iyang desire ni Paul. In verse 21, to those who are without the law, mao ni mga mga Gentiles kita. As without the law, though not being without the law of God, but under the law of Christ, so that I might win
Those who are without the law. Unsa may sabot ani? Si Paul, nahimo po daw siya murag Gentiles, murag walay Ginoo ba? Hmm. Nag-agree siya as much as he can. Pero not with niya na siya diro, dili niya i-compromise na siya, though not being without the law of God, but under the law of Christ. Sa man mga under the law of Christ, forgiveness, humility. Kana ang wala niya gi-compromise. Yes, sabay-sabay siya istorya, kanang sagay-sabay po siya murag bugal-bugal diha, kanang ning kultura ba? Kultura sa mga tambay. Pwede nga isabay-sabay po siya og the way sila mo kuan kanang mga Gentiles ba? Karaoke pod kunuhay siya. May anak ko, wa pa may karaoke siguro panahon nato ni Paul. Pero sa ato karon ba? Karaoke pod. Uy, lahi lagi mong simbahan ah. Nalayo kay lang simbahan, bawal mo karaoke. Mo na sila. Ilang ko ngano di ay. Mali di ay magkaraoke. Pero wala di ay kay laing desire ba? Mawin pod nimo ning mga mo karaoke hay. Kaya na no. Nakuha ninyo ang point ni Paul? Ang heart jud niya is i-win. Oh. Tanaw po silang sine. Ikaw po tanaw po kang sine pod. Oh. Tapos rice pod at tubog pista. Hala, hala ikaw lang lagi akong nailan nga Kristiyano nga mupistahay. Ano di ay? Pero wala na di kay laing desire. Ang goal nimo ma-attract pud sila sa light nga naa sa imo ha. Then moadto na pud sila mo invite nimo sila sa church, maka life group. Unsa di ay naa sa inyo ano? Nga dili lagi mo weirdo. Oh. Kuyaw lagi ka sa tanan pod nako nga nailhan nga Kristiyano, ikaw ang pinakakusog mo balot. Mo ana sila ba? So ana sila. Pero ikaw lahi jud ka ba no? Mo ana siya no. Kada pista sa mo kakikaon rami. Pero ikaw mo balot pa jud ka jud. No? Namurag nasubraan man siguro imong pagka-Kristiyano. Ateng, mo ana sila sa imo ba? Ateng murag nasubraan jud imong pagka-Kristiyano ateng ano man. Labaw pa ka sa mga Katoliko. Mo ana sila. Kay mo balotay jud ka. Dili kay gihatagan man tag blessing. Ano na pud kanang. Pero nasobrahan po no? Ano man mo daw si Paul sa mga Gentiles niya na siya without the law niya na siya kanang wala jud ang scripture sa ila ha. Wala nila gina-apply ang scripture. They're bound not bound with the law. Oh. Though not being without the law, pero pag abot sa away-away, makita nila, uy, makapasaylo lagi ka. Lahi lagi imong batasan. Mga na sila sa imo ha. Pasaylo lagi ka. Uy, mapaubsanon lagi ka, di lagi ko kakita sa inyo nga magsige away mag-asawa. Unya para sana, diya mo sa ulas, napalibutan man jud mo Gentiles diya. Kanang dili under the law ba? Walay law. Wala jud law. Oh. Pero makita nila, hala, hilom na lagi ang balay nila Richard ug nila nila Jane. Wala yo kitag na nila bayay og kaldero diha. Oh. Kanang balay lagi nila Sol. Oh. Oliver, kanang sweetheart lagi, permanente ako madunggan, mga ana gani, no? Paras pod kay Joy o kay kuan, no? I'm talking to the leaders, no? Kasi mga maminaw man. I'm talking to the leaders sa ulas, no? Si Oliver, si Norbin. Oh. Malumanay na lagi ang tawag ni Oliver kay Joy nga, be na lagi, be. Ano? Dili na, be! Og, dili na Joy! No? So, nga na ba nga, yes, naaman mo diya sa mga Gentiles, kanang mga not under the law, pero makita nimo ang goal ninyo is mas save ang mga not under the law. To win them ba? Sayang lang kayo inyong sabay-sabay sa inyong mga barkada nga dili man lang ninyo mawin. Unsa may pulo sa imuhang sabay-sabay? Oh. Makita ninyo ang example sa mo as a rider. Sabay-sabay mig motor. Naapil pa gani ang mga single no.
dala pog mga kwan, nadala pod og mga projector, dala maski way mga sakyanan, dalag mga sakyanan pero magmotor ang uban. Sabay-sabayan ni mga nagamotor to win ang mga nagamotor, which is praise God. Nawin na to ang mga disciple. O niya, kung mga weirdo ta, nga mga Kristiyano, ay, wordly man na magmotor, kay kada Domingo raman na sila rides. Ya, kinsa karon ang, walay mga Arlex Arnel karon nga mga disciple. Wala na yung mga Dominic karon nga mga disciple, nga man, kay dili man ta, no, nagkuan ba, naging slave to everyone. Wala ta na mo servant pa to everyone, pinili lang ato ang magiging serbihan. So kung tanawan nimo si Paul, mag-agree jud siya sa mga Gentile as much as he can, but not to the point nga makompromise ang gospel, nga murag wala na siya tumong ba, nga wala na ang iyang purpose nga mga luwas ning mga amigo nimo o mga kumare nimo. So may purpose nimo magabilabil kag videoke. Oh. Sa may purpose diha ang apil-apil ka ng chismis nila diha. Pwede man ka moingon nga, oh, nahutdan na mo og kwan, nahutdan na mo istoryahan. Pwede po ta mo istorya bahin po og maayo, kanang good news ba, di ba? Di istorya na ka Ginoo, pwede. Pero kung sa katuig na ka, wa jud kay undang-undang diha og marites diha sa imong silingan, undangin na kay ikaw na gikaon sa imong silingan. Amen? Then, verse 22, to the weak, I became a weak. O katong mga dili mo kaon daw, mga weak man nga di mo kaon og karne daw. Mamay gyud sa Bible. Mga weak daw di mo kaon sa karne. That I might be a weak. Nga naman siya dili. So, katong mga weak, nagpaka-weak pod si Paul. Dili po niya gipugos nga kwan. Kaon tag karne oy, wala. Oh. Kung naapod siya sa okasyon nga dili tanan mangaon og karne, dili po siya mangaon og karne. Kung naapod okasyon nga puro gulay ra pod, dili po siya mag-demand og karne pod. Mukaon po siya gulay. Dili po choosy si Paul. Kuha niyo? Sa mga weak o pagtuo, you become weak. Para ma-win nimo nato sila. That all niya na siya. To the weak, I became a weak, that I might win the weak. Ma-win ako ang mga weak. Niya na siya diya. I have become all things to all men, so that I may by all by means save some. Niya na siya siya diya. I have become all things in all men. So si Paul, always siya nag-establish og common ground kung asa siya makasulod ba. Kung istoryahan og sabong, hala, istoryahan nato og sabong. Oh. Dili nga istoryahan kag sabong, ay, kuan man na, kanang sinful man ang sabong, muana dayon ka, ay, diskasi. Unya, sabong raman akong naibawang istorya, muana ang imuhang silingan. Oh. So, kumuha na siya, bitaw no, kay katong mga sabongiro, anak ka, sila atong gana-ana po kam, kastorya po ka no. Kastorya daw ko, anak, bahin anak nila, di kay ko pamilyar anang sabong, pero willing ka mo open ba ang imuhang heart sa ilaha, para makasulod sila sa imuha. Kay kung kastorya sila og sabong, tapos may ka, sala man na, wala istoryahan, wala sila, uli dito, kapoy kay kastoryahan. Oh. Kung imo sila sa imo nga istorya taghantak, kuan man na, may impierno ko anang sugal, mana ka, ay uli, mana sila sa imo wa istoryahan. Pero kung mayon ka nga, unsa di ay pamagi anang hantak kanang kuan, kanang unsa di daog ana, mutana ka, ay lingkuran jud ka ana nila, pakapihon pa ka ana. Kanang mga sugarol, kay istoryahe sila bahin sa ilang gisugal, tanawa, paimnon pa ka diag kape, pakaunon pa ka, abe tudloan ti ka, mana tudloan ti ka gantak, mana sila unsa di ay. Pero ang imuhang goal, mawin nimo ning tawana. Oh. Dili lang po ka mo dula dito pwede ra makamutanaw. Mao gani nga dili nimo i-compromise ang gospel. Dili pwede ka maminaw. Mao na niana si Paul, I have become all things to all men.
Makaistorya jud ka kay Paul maski unsa. Pangutana, makadugay bang mga tao kung muduol sila sa imuha? Or nasobraan na kag bersikulo tanan, nyawa pa gani mo ka ila. Na ba mo diha? Mana ayaw na imbita kapoy kay na ba puro bersikulo na. Mo na sila sa imuha. Dugay kay na moampo. Mo na sila. Ayaw na imbita sa kwan. Di ba ang uban? Ayaw na imbita kay taas kay na moampo. Madugay tagkaon na ni. Mo na sila sa inyo ha. Nga naman. Kay mao man po ang imong gi-establish sa ila. Pero magtingala kay na hinay cool lagi ka sa bayon mana sila. Naalagi tay maistoryahan. Musingit man jud ang Holy Spirit ana, na man jud kay ma-share ana. Then I have become all things. Verse 23, I do all things for the sake of the gospel, so that I may become a fellow partaker of it. Power kaayo ni niya na siya diyo. For the sake sa gospel, yes na may mga nangaluwas. Fellow partakers pud ko niya na siya diya. Yes na may mga luwas, pero naapod ko'y nadawat. Naapod ko'y satisfaction ba? Niya na siya diya. And niya na siya diya. Ang murag ang dividend, ang bahin nimo kung nag-share ka og gospel, naay naluwas nga mga tao, niya na siya diya. Naay mga nangaluwas nga tao, naay church nga na-build, niya na siya diya. Pero napod ko'y bahin, niya na siya. Na ako'y satisfaction, na ako'y kalipay, nga na-preach na ako ang gospel nga wala ako nagpabayad. Mapud nang iyang kalipay ni Paul. Di ba kalipay nato nga mga bagoang mga tao? Usay pa makita nimo, magtestimony na ang uban. Mao yun na ang kalipay nga wa tanan ningil tawon sila. No? Wala tanan naningil sa tong gipakaon, wala tanan ningil sa tong gigastos. Wala ano man. Happy kay ta nga ma-restore ang pamilya. Partaker po di ay ta sa gospel, dili lang ang mga pamilya sa mga nabag-o ang malipay kung dili kita pod. Amen? In verse 24, do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Run in such a way that you may win. So, dali ra jud kayo mo apil og race. Pwede mo apil diha ang mga dili kayo kwan, katong mga hinay mo dagan, pwede gud mo apil na sa race. All runners run. In a race niya na siya diha. All runners run. Maluya man kamudagan, mapaspas man kamudagan, pero dagan ang gusto mo apil ani nga race, no, sa race. Pero niya na siya diha, lahi pod, it's another thing nga to win the race. Dagan gusto mo apil. Sama gud anang kwan kanang mga marathon, sama anang mga triathlete, mga inganana. Dagan gusto mo apil sa Ironman, pero ang uban gusto ra mo apil-apil. Wala sila'y goal nga madaog. So it's another thing nga mo daog di ay ka. It's another thing nga mo apil ra ka sa race. Same sa ato karon. Kung tanawon ninyo dagan ni apil. Pero parehas matag goal to win. Then iyang gingo diha, run in such a way to win. Kani bang imo pag-apil karon nga naa ka sa DCIM? Ang imo bang goal is to win? To win the prize? Or niapil lang ka, bahala na. Okay ra. Pasayloon bitaw ko sa Ginoo. Adto bitaw kog langit pag-abot sa panahon. Mo na yung mga diferensya sa uban nga Kristiyano. Nga nadawat na bitaw nako ang Ginoo, moadto man kog langit. Dili nako muran to win the prize. So, sa may pasabot, yan na siya dira, no? You might run in such a way that you may win. So, dapat makafocus dapat ang atong isip in winning the prize. So, dili di ay dapat ta nakafocus lang mo adto kag langit. Kay nakadawat na ka sa Ginoo. You just thinking of going to heaven. So, dapat di ay
ang focus di ay nimo while nabuhi pa ka dinhi sa kalibutan is i-fulfill nimo ang will sa Father while buhi pa ka. With all means, apil ang imo ang balay, kwarta, sakyanan, talent, skills. Moday dapat ang imuang i-goal karon while buhi pa ka. Dili ka na moadto ra ka sa langit. Kay ngano man nay prize nagpaabot sa imuha. Unsa nang prize? Ang glory ni Lord nga imuang madawat. Na kay crown of glory. No, dili nga ay na kuan ra na nasalba ra na. Na naman mo sa race, kita tanan nata sa race, you need to goal nga mo win ang prize. Unsa man nga win mang prize? To win kana nga prize of God's glory sa tuwa. Naaba mo diha? So unsa may dapat nato imoon? You will use everything. Himuha ang tanan to win. Kamita tanan ng imuhang kuan. Mao gani ang motto dapat nato kanong sa verse 23 nga nagian nato. Unsa tong kuan? Motto dapat nato everything for the sake of the gospel. Everything. While buhi pa ka dinhi sa kalibutan, ang motto dapat nimo everything for the sake of the gospel. Amen? Ang imuhang sweldo, ang imuhang trabaho, ang imuhang panahon. Sa gingon ni Paul, everything for the sake of the gospel in verse 23. Mao dapat na ang atong motto. Amen? Imong balay, kaya ba na nimo ipagamit for the sake of the gospel? Ang imong kwarta, kaya ba nimo ipagamit for the sake of the gospel? Ang imong talent, kaya ba na nimo ipatake, i-share for the sake of the gospel? Praise God, sa inyo ha, ginashare ninyo. Talent sa multimedia, inyong mga kwarta, inyong time. Precious man na inyong time. Pero pagamit ninyo for the sake of the gospel. That's why our motto in verse 23, everything for the sake of the gospel. Kuha na to? So, kung saan daw nato pag-win, yan na siya diha. Kailangan nato, everyone who compete in the games, exercise self-control. Dili ka makawin kung wala pud kay self-control. Self-control sa tong kaon. Kung wala kay disiplina, grabe, lapagan lang ka diha og kaon na dayon ka. Oh. Wala kay self-control, you will not win. Mauyang gingon diha, everyone who competes in the game exercise self-control. Asa man nga butang, in all things, sa tanan nga butang, dapat kontrolado nimo imo ang self. Dili ka kontrolado sa pagkaon, dili ka kontrolado sa uwag, dili ka kontrolado sa mga material nga butang. Kailangan kontrolado nimo imong sarili. Amen? Yan na siya, tanan nga nag-compete sa atleta, naa sila discipline, naa sila self-control, tinuod. Maski lisod-lisod na, gusto nila magpahulay. Ang mga athletes, padayon gyapon sa practice. Naa sila discipline. Ang uban, gusto na nila maglipay-lipay lang, pero gi-deny nila na sila self-discipline para makawin sa prize. Pero ang ilang prize, temporary lang. Pero ang atoa, kung exercise nimo kana nga self-control and self-discipline, you will win the eternal crown of glory sa Ginoo sa toa. Amen? And they do it to receive a perishable wealth, yan na siya, ret, but we an imperishable lang. Ito ang madawat, imperishable sa verse 25. Therefore, yan na siya sa verse 26, I run in such a way as not without an aim. I box in such a way as not beating the air. So, kiti, dili ni tiyaw-tiyaw ni atong gimo. Adlaw-adlaw, atong away ang ato ang kalaban, kinsang yawa. Kay everyday, gusto man yun ta i-control sa yawa. Sa ato pa lang una-una, gusto ka i-control sa lustful nga mga thoughts.
Tama? Adlaw-adlaw ginaaway nako. Kailangan mo sukol jud ka jud. Kung naay hugaw sa imong isip, labanan nimo, Lord, dili ni gikan sa imo Tanggalan ni nga dili maayo nga isip nako. Lord, kung na ako'y mga lustful nga desire sa uban, ako aning tanggalan ni Lord, tabangi ko, awayon nimo kanang ipaglaban nimo ba? Oh. Dili ni tiyaw, dili ni basta-basta lang ni akong away, nana siya diya. Run in such a way as though without aim. I box. Kabantay mo anang kwan, I box in a way as not beating the air. Kana ganing shadow boxing. Kanang shadow boxing, kanang nagaana-ana lang ka, nga naa kay ginasumbag, gina picture out lang nimo ba, nga naa kay kaaway. Mao na ginaingon niya diri. Wala ko nag shadow boxing. Tinud-anay ni akong kaaway. Nga akong kaaway, ginaaway na ko akong lustful nga tot, ana. Ginaaway na ako akong desire sa akong lawas, nga gusto permanente mangaon. Ginaaway na ako karon, nagpasting ko. Kanang ana ba nga, pastingan dyan ako ni, kay ikaw nga lawasa ka, ginasugo na ko nimo permanente. Dili ni tiyaw-tiyaw ang away nimo, wala ka ga shadow box diri. Nya nang yawa, tintalon ka permanente, ngano man gusto ka niya kontrolon. Mao gani gingon sa Bible nga ang belly nato pwede nato mahimong Ginoo. Our appetite is their God. Yan na siya diri. Mo na nga dili ka dapat nimo i-take light, no? Nag-remind ko sa inyo sa chat box, ayaw ninyo i-take light. Oh. Mura na mo nag-shadow boxing, ganahan ka karon mo pas, ugma di na pod. Mura na mo nag-shadow boxing. Wala ninyo gitinud-anay ba ang kalaban nga pwede dahil katintalon sa kaon. Ano yung pasabot ni Paul diri? Dili ka kawin sa price nimo kung ingon ana. Ngano man dili nimo kaya awayon ang gusto sa imong lawas. Naanagod ang balang espiritu sa imo How come dili ka mo participate? Klaro? So, ang goal nato is to fulfill every part of God's will in my life. No? You are fighting to win. Mapildi nimo ang last pultot, ang last sa imong flesh, ang desire sa imong lawas, ang sige kaon, inom, suyop, tanan, imuha yun nang i-fight. Amen? So, unsa man ako ang inimuon? Nana siya din, what I do? In verse 27, nana siya din, last verse, I discipline my body and make it my slave. Suguuno na ako akong lawas. Nana siya din, klaro kayo? Unsaon nimo? Disiplinaw nimo mong lawas. Mao na dako kayo nga tabang atong fasting. Kung dili nimo madisiplina imong lawas pinagi ning fasting, di jud ka mo expect nga mag-win ka. Ngano man suguon ka permanente sa imong lawas. Inom na pud kag balik, suyop na pud kag balik, sigarilyo na pud kag balik. I-defile balik imong lawas, patuyangi imong uwag. Mao na. Mao nang gingon niya diri, I discipline my body and make it my slave. Ulipon na ako akong lawas, suguunon ako, dili ko suguunon sa akong lawas. So that, niya siya diya, after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Para ako mismo, dili pud ko ma-disqualified. Sige, ratag wali-wali din Nya, kaya-kayanon ra dayta sa tong lawas. Kaya-kayanon ra dayta sa tuang uwag, sa tuang laspultot. Saya-sayakon lang diay nato sa tuang kaya-kayanon lang dita sa tong anger. No? So, kana mo na nga wala niya gimod I beat my body, but I discipline my body. Ang uban manggod nga translation, I beat my body. Ang uban nga ginahimo nila, kini nga translation mali ang ilahang pag-translate. Ang uban kana gani maghapak-hapak kani every time kwan si tawag na kanang Semana Santa. Mao ni ang ilang pag-interpret ani. I discipline my body. Other translation, I beat my body and make it my slave. Literal nga beating ang ilang ginahimo. Dili oy. Ang pasabot ani, ikaw dapat ang mo control sa imong body. Slave nimo imong body. Ikaw ang master sa imong body. Dili ang imong body mo master sa imuha. Mao ni pasabot ani. No? So, unsay giingon niya sa Romans 8:13, mag-end ko ani nga last verse niya siya. Though the power of the Spirit is in you. Though the power of the Spirit
you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. So once nga nana di ang balang espiritu sa imo ang kinabuhi, nana kay gahom, no? Nga i-put to death ang gusto sa imong lawas. Na naman ang Holy Spirit sa inyo dili na struggle ang fasting sa inyo Kaya na ninyo i-put to death ang gusto sa inyong lawas. Klaro man kayo, Romans 8:13. Oh. Through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature. You will live. Nga na siya diya. Romans 8:13. So, ang lasa to ang lawas, wala na power over us. Nga no mananamang balang spirito. Kaya na nimo i-overcome ang lasa tong lawas. Ang lasa to ang body everyday, pwede na nimo i-put to death. That's how I discipline my body. Amen. Para unsa? To win the race. Walay athlete nga walay disiplina. Palahubog nga athlete, di na mo daw. Mga basketball player, diba? Na mga basketball player, maayo mo basketball, pero walay disiplina sa ilang sarili. Nagsige na lang inom, wala na. Dili na ka-shoot, dili na kadagan, nganuman. Dali na lang ako, nganuman, walay self-control. Same sa ato to win that eternal prize, kailangan di ay ta magdisiplina. And praise God, ginalid ta sa Ginoo karon na ato ang i-beat ang ato ang body. Kita ang dapat na i-control sa tong body, dili nga nang gusto sa tong lawas. Ano, lami man patuyang-tuyangan ang atong lawas. Makakita kag lami nga pagkaon. Igora nimo tanawon. Wala siya i-control over you ba nga makakaon ka ug magluto ka. Sunaba mo diya? No? Sige. Yan na siya dire. Through the power of the Spirit, you put to death the deeds of your sinful nature, you will live. So pasabot nga kung nadawat na jud nimo ang Ginoo, dili na lisod i-overcome ang gusto sa imong lawas. Kaya ang gusto jud sa atong lawas, gubaon jud niya permanente mong lawas. Gusto niya og kanang tanan nga makadaot sa atong lawas. Pero kung nanang balang espiritu sa imo, magpatabang jud ka, Holy Spirit tabangi jud ko. Kay dili jud nimo gi-design nga akong lawas nga gubaon. Puy-anan nimo ni Ginoo, i-restore ko nimo, bag-ohon ko nimo. Asa ka mga tabang? Holy Spirit. Dili sa amo Kay kamo na naman mo relasyon tanan sa Ginoo. Kada usa sa inyo nanang balang espiritu sa inyo Tabangan mo sa Ginoo, mga iramog tabang sa Holy Spirit. Holy Spirit, tabangi ko din ako ni kaya. Kapoy na ko ani. So unsayang yun dia para mo daog ka og dili nimo ma-disqualify ang imuhang sarili sa race. Kay pwede di ay ta ma-disqualify. Kay abi nato, padulong ta didto, nya pwede di ay ka ma-disqualify. Di ba? Like for example, kung namo sa lumba, kung ikaw wala ka nag-obey sa rule sa lumba, i-disqualify ka. For example, nanulak ka diya sa lumba, pwede di ay ka i-disqualify. Or pwede pod nga si tawag ani na nanikas ka diya sa race, pwede di ka ma-disqualify. Same sa tuwa sa Ginoo, pwede di ta ma-disqualify kung dili ta motuman sa instruction sa Ginoo sa tuwa sa kinabuhi, which is asa man ang iyang instruction naa sa Bible. Claro? So kaya lang let us focus no sa tuang prize, unsa man ang eternal prize nato, ang glory ni Lord. Welcome my good and faithful servant. Makita jud ang glory ni Lord sa imuha ba. Liwat na jud ka og batasan sa Ginoo pag-abot sa panahon. Dili man ta ma-perfect karon na ka sa yuta kay makasasala man nato ang lawas. Pero pag-abot sa panahon ba nga ikaw magsige ra kag paningkamot nga mabag-o, Lord tabangi ko di kaya ni. Pero pag sikag paningkamot ana, sikag pangayog tabang sa Ginoo, Holy Spirit tabangi ko. Then magtingala kay nahinay, mabagoy mo ang kinabuhi. Then later on, ang lawas na lang nimo makasasala, ang batasan na nimo ang maliwat sa Ginoo. Amen. Ang lawas nato dili maliwat sa Ginoo. Ang ato arang batasan nganuman ang lawas nato madagta ra man Pero ang imong batasan musaka man sa langit
o gatagan kag bagong lawas sa Ginoo. Amen. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong word today. I pray, Father, na tabangan mi nimo ma-apply namo ang imong pulong sa amo ang kinabuhi. In Jesus name. Amen. May buntag sa tanan.